Isang maaliwalas na umaga sa lungsod Korea. Makikita ang ating bida na mahimbing na natutulog habang naghihilik na may pangit na pagmumuka. 3 araw ang nakalipas matapos mangyari ang insidente sa Isu Station. Matapos ng mahimbing na pagtulog ay nagising na si Kang Woo sa kanyang higaan at nag-inat ng braso. Naisip niya na halos 4 na araw din siyang nakatulog at salamat doon naka-recover ng maayos ang kanyang katawan. Nakita ni Ikid na nagising na si Kang Woo kaya natuwa ito at tumakbo palapit sa ating bida. Natuwa din si Sola at Yeonjo matapos makita nagising na si Kang Woo matapos ng ilang araw na pagkakatulog. Tanong si Sola sa ating bida na kung ayos lang ito. Sagot ni Kang Woo na sapat na ang tulog na iyon para bumalik ang kanyang dating lakas. Tapos napansin niya si Yeonjo kaya nagtanong siya kung ano ang ginagawa ni Yeonjo doon. Salaysay ni Sola na araw-araw bumibisita si Jeonjo para tingnan ang ating bida dahil nag-aalala ito kay Kang Woo. Ngumiti ang ating bida at sinabing nakikita nga niya na nag-aalala ito sa kanya. Kinumpirma ni Kang Woo na kung nag-aalala ba talaga ito sa kanya. Namumula ang mukha ni Yeonjo habang itinangi na hindi siya nag-aalala kay Kang Woo. Nagpupunta lang siya dito dahil gusto lang niyang magpahinga sa apartment na binili mismo ng sarili niyang pondo. Mungkahi ni Sola na baka kailangan pa ni Kang Woo magpahinga dahil baka hindi pa ito tuluyang gumagaling. Ngumiti ang ating bida at sinabing ayos lang siya, masaya siya dahil may taong nag-aalala sa kanya. Salaysay ni Yeonjo habang nagkakape na habang natutulog si Kang Woo ay ang Hanyul Guild ay tuluyan ng nabuwag. Tanong ni Kang Woo na ano naman ang tungkol sa mga demon cult. Tugon ni Yeonjo na hinuli na nila ang mga natitirang demon cult pero bago pa nila ito tanungin ay nagpapalit anyo na ang mag-ito bilang demon. At sa ngayon ay wala pang pagkilos na ginagawa ang ibang demon cult. Salaysay pa ni Yeonjo na nalinis na nila ang mga demon cult ng buong bansa, kaya nakakatanggap sila ng mga balita. Pero hindi pa iyon inilalabas sa publiko na nalinis ng Korea. At ang pagkawasak na naganap sa Korea ay naayos na. Matapos marinig ni Kang Woo ang mga pahayag ni Yeonjo ay tiningnan niya ang kanyang cellphone para humanap pa ng mga bagong balita. Ayon sa mga balita na kanyang nababasa mula sa ibang mga tao na, nagpakita ang bagong tagapagligtas, ang Dragon Sword na si Kim Sehon. Ayon pa sa isang news na nagtatanong kung ang Chinese Guild na Thousand Sword Gate ay pupunta sa Korea para kay Kim Sehon. Ayon pa sa ibang mga survivor na nakakita ng pagliligtas ni Kim Sehon sa mga tao kaya nasabi ng mga tao na ipinanganak ang bagong star. Tanong ni Yeonjo sa ating bida na ngayong tapos na ang isyu ng demon cult sa nangyari sa Isu Station ay kung hindi na ba ng ating bida ipagpapatuloy ang pagtodges sa demon cult. Maangas na sagot ni Kang Woo na malamang hindi dahil hanggat may natitirang isa sa mga demon cult ay hindi siya titigil hanggat hindi natutugis ang mga ito. Natuwa si Yeonjo sa naging sagot ng ating bida at sinabing ganon ang tunay na pag-uugali. Matapos noon ay inasar ni Yeonjo si Kang Woo at sinabi dito na ang laman ng mga usapan ngayon ay tungkol kay Sehon, kaya wag iyong bubuluhin ni Kang Woo nang dahil sa inggit. Tugon ng ating bida na hindi niya gagawin ang bagay na iyon. May naalala si Yeonjo na nais niyang sabihin kay Kang Woo, yun ay may isang world ranker representative na pupunta sa Korea. Ang taong nagmula sa Thousand Sword Gate, isang Chinese guild. Ayon sa mga balita na pupunta iyon sa Korea para kay Sehon, at hindi niya alam kung totoo iyon. Napahawak sa baba si Kang Woo sabay napaisip ng malalim, naiisip niya na ang kapangyarihan ng Gaia system ay humihina na ng husto nitong mga nakalipas na araw. At hindi niya maisip kung ano ang mga susunod na gagawin ng mga demon cult sa susunod. Dahil ang pag-summon ng demon patungo sa katawan mismo ay isang bagay na hindi man lang niya naisip. Nag-alala na ang ating bida dahil naka-restrict parent ang kanyang level, at kapag hindi siya nakapagpa-level up ay, ang tanging bagay na pwede niyang gawin ay palakasin ang kanyang mga teknik, pero hindi niya alam kung anong paraan ang kanyang gagawin para gawin iyon. Matapos ng malalim na pag-iisip ay minulat niya ang kanyang mga mata at naalala si Kim Sehon. Dahil mukhang may matututunan siya at makikinabang sa martial arts descendants. Kaya tinawagan niya si Sehon ay pinapunta sa Red Rose Guild Headquarters. Masayang masaya si Sehon matapos makita si Kang Woo sabay tanong na kung maayos lang ito. Sagot ng ating bida na maayos na siya, dagdag pa nito na hindi tumitigil ang mga balita na pag-usapan si Sehon. Tugon ni Sehon na wag iyong banggitin ng ating bida.
Sa bandang likuran ay makikitang maraming tao ang masaya matapos makita si Sehon. Salaysay ni Sehon na kahit saan siya magpunta ay nagtitipan ang mga tao para sa kanya, dahil doon ay nahihirapan siyang mga hunt sa mga gate. Mungkahi ni Sehon na may isang isyu siya tungkol doon. Yun ay hindi siya ang taong nakalutas ng insidente sa issue station, ang nakalutas nun ay tanging si Kang Woo lang. Kaya hindi dapat siya ang itinuturing na bayani. Tumawa si Kang Woo at sinabi kay Sehon na wag nitong sabihin sa kanya ang nakakadiring bagay na iyon ang maging bayani. Nagulat si Sehon at nagtanong sa ating bida na kung ayos lang dito na hindi kilalanin ng mga tao ang mga nagawa nito. Sagot ni Kang Woo na ang pagtanggap ng atensyon ay isang abala lamang kung wala ka namang mapapakinabangan. Nakakaabala lang din ito sa pag-hunt. At isa pa ayaw niyang maging sikat. Tanong ni Sehon na kung ganun ay bakit nito siya ipinatawag. Pasiga na sagot ni Kang Woo na gusto niyang magpaturo ng martial arts kay Sehon. Sa isang banda ay nagtonggo na sila sa loob ng training grounds ng Red Rose Guild. Sinabi ni Sehon sa ating bida na magsisimula na sila. Kaya tinanong niya ang ating bida na kung ano ang sandata ni Kang Woo. Sagot ni Kang Woo na wala naman, basta ginagamit lang niya kung ano ang nababagay sa isang sitwasyon. Mungkahi ni Sehon na kung magsisinay ito ng martial arts ay dapat pumili ito ng sandata na nababagay dito. Inilabas ni Kang Woo ang blade sa kanyang braso at sinabi na iyon lang ang madalas niyang ginagamit. Ibinigay ni Sehon ang espada sa ating bida at sinabi na magsimula sila sa pagsasanay sa sword, dahil karamihan sa mga martial arts center ay ang sword ang gamit. Tinanggap ni Kang Woo ang sword habang iniisip na mabuti na din yun kung sa dragon sword siya matututo. Tinuruan ni Sehon si Kang Woo ng tamang tindig sa paggamit ng espada. Naghanda si Sehon sa pagtaturo ng mga galaw kay Kang Woo, kaya kumilos ito ng mabilis at nagpamalas ng mga pangmalakasan niyang kilos at teknik sa paggamit ng espada. Nagkakaroon ng mga pagsabog samantalang si Kang Woo ay nakatayo lang habang hawak ang sandata. Mula sa malayo ay sinabi ni Sehon na nagpakita siya ng madaming galaw para makuha ni Kang Woo ang interest sa sword. Inutos ni Sehon na gayahin ng ating bida ang galaw na pinakita niya kanina, pero hindi alam ni Kang Woo kung paano niya iyon gagayahin. Pinalakas ni Sehon ang loob ng ating bida para gawin nito ang kanyang itinuturo. Iwinasiwas ng malakas ni Kang Woo ang espada kaya sinabihan siya ni Sehon na masyado itong gumagamit ng puwersa. Kapag aatake si Kang Woo ng ganon ay mahihirapan itong iangat ang sandata kapag aatake na ito pataas. Hininaan naman ni Kang Woo ang kanyang pagwas-iwas kaya sinabihan siya ni Sehon na dagdagan ang lakas nito sa pagwas-iwas at wag nitong igalaw ng ganon ang braso nito. Maya-maya ay napagod na si Kang Woo, at bigla niyang sinigawan si Sehon sabay tinanong ito kung natutunan lang ba iyon ni Sehon sa maiksing panahon lang, na sinang-ayunan naman ni Sehon. Nina si Kang Woo dahil kahit anong gawin niya ay hindi siya matuto. Kaya ibinato niya ang espada sa sahig dahil sumusuko na siyang matuto ng martial arts. Lumapit si Sehon at inalag-alog ang ating bida at sinabi dito na gusto lang niyang tulungan si Kang Woo. Maya-maya ay nag-ipon ng enerhiya si Sehon sa kanyang mga palad, habang sinasabi sa ating bida na bakit hindi nito subukan ang Psyche style, dahil sa tingin niya ay mas maayos niya iyong maituturo sa ating bida. Ginamit ni Kang Woo ang kanyang demonic eye para tingnan ang dumadalos na chi energy sa mga ugat ni Sehon. Naisip niya na ang paggamit ng chi sa pamamagitan ng dantian ay makakaya niyang matutunan. Naupo si Kang Woo para subukan ang bagay na iyon. Habang nasa malalim na concentration ay may namumuong enerhiya sa loob ng katawan ng ating bida. Maya-maya ay nag-activate ang isang special ability ng ating bida na Ruler of Demonic Energy. Ang pag-control niya sa demonic energy sa kanyang katawan ay may tumataas. Mas lumalakas pa ang demonic energy na namumuo sa katawan ng ating bida dahil sa lalim ng concentration. May lumabas na notification na natutunan niya ang Chi Psyche style, ang Celestial Dragon Psyche style. Dahil sa kanyang pagsisinay ay nakabuo siya ng maliit na pulang demonic energy stone sa kanyang katawan. May dumating pa na notification na nakuha na niya ang huling kondisyon para sa Extreme Demonic Energy Body. Nagulat si Kang Woo at natuwa sa kanyang nalaman dahil nalaman na niya ang huling kondisyon ng Extreme Demonic Energy Body. Lumingon si Kang Woo kay Sehon at tinawag ito sabay sabing Senan ang kanyang nakababatang kapatid, I love you. Ayon sa notification, Extreme Demonic Energy Body, ang unang hakbang sa pagiging Demon God.
Nagpakita na ang condition number 3. Pero incomplete pa ito dahil ang kailangan ay makalikha siya ng demonic energy stone na mas malaki kaysa sa kasalukuyang sukat nito. Masayang-masaya si Kang Wu dahil hindi niya lubos maisip na ang huling condition ay ang paglikha ng demonic energy stone sa loob ng kanyang katawan. Habang hawak ang tiyan ay napatanong siya sa isip na kung katulad iyon ng mga magic stone ng mga halimaw. Umikit si Kang Wu para kumpirmahin kung katulad ng magic stone ng mga halimaw. Matapos pakiramdaman ay napagtanto ni Kang Wu na marahil katulad iyon, pero malaki ang pagkakaiba sa concentrated energy na nakapalod sa magic stone. Tumayo si Kang Wu para malaman kung gaano kalakas ang demonic magic stone na nasa kanyang katawan. Humarap si Kang Wu sa training object, sabay naghanda ng malakas na suntok. Pinatama niya ang malakas na suntok sa mga training target at sa lakas ng impact ng suntok na iyon ay nawasak ang mga training target. Manghang-mangha si Sehon sa ipinamalas ni Kang Wu. Napapatanong na lang siya na kung paano nakagamit ng ganun kalakas na Psyche style technique ngayong kakapag-toto pa lang nito ngayon. Habang nakatingin sa mga belang training target ang ating bida ay napagtanto niya na ang isang atake ay katumbas ng 1/3 ng demonic energy stone. Lumapit ni Sehon at binati si Kang Wu dahil napakabilis nitong matuto, nakagamit agad ito ng malakas na kapangyarihan. Pagyayabang ni Kang Wu na madali lang naman iyon matutunan. Tanong ni Sehon na kung malaki ang tulong ng Psyche style sa ating bida. Sagot ni Kang Wu na malaki ang tulong noon sa kanya. Ngumiti ang ating bida habang malalim na naiisip na ang demonic energy stone ay nakakadismaya sa sukat nito ngayon pero kapag palagi niyang sinanay ang kanyang Psyche style technique ay balang araw mas lalaki ang demonic energy stone. Napagtanto ni Kang Wu na kaya niyang magsanay ng Psyche style kahit na hindi nakaupo. Kaya sinubukan niyang magsanay habang nakatayo. Matapos makita ni Sehon ang ginagawang pagsisinay ni Kang Wu nang nakatayo ay nag-alala ito. Binalaan na ni Sehon ang ating bida na kapag nagsanay ito ng hindi nakaupo ay hindi pa natatapos ang kanyang sasabihin ay napansin niya na wala namang nangyayari kay Kang Wu kaya tinanong na lang niya ang ating bida kung ayos lang ito. Sagot ng ating bida na ayos lamang siya. Sa isang banda ay pinagpapawisan si Sehon dahil ayon sa kanyang mga naririnig na kapag nagsanay ng Psyche style ng hindi nakaupo ng maayos ay makakaranas ang nagsisinay ng chi overflow. Pagyayabang ni Kang Wu na sobrang dahil ng bagay na iyon, kumpara sa pag-control sa 10,000 Demon Core. Nakangiti at nakapikit si Kang Wu habang malalim na iniisip na ang Psyche style at demonic energy stone ay siguradong magbibigay sa kanya ng panibagong pag-unlad sa hinaharap. Pero sa ngayon ay kailangan muna siyang mag-focus sa pagpapaunlad ng kanyang demonic energy stone. Tanong ni Kang Wu kay Sehon na kung yun lang ang best Psyche style na alam nito. Sagot ni Sehon na marami pa sana siyang magagamit na malalakas na teknik mula sa martial arts gods, pero sa ngayon ay yun pa lang ang kanyang magagawa dahil mababa pa ang kanyang level. Hinawakan ni Kang Wu ang balikat ni Sehon at sinabi dito na sapat na iyon para sa araw na ito. Dahil sa susunod ay mag-tatango sila sa S-Rank Gate. Sa loob ng Red Rose Guild ay may mga players na nag-uusap. Ayon sa mga ito na ang mga members ng Chinese Guild na Thousand Sword Gate ay nagpunta ng Korea. Habang nasa labas ay sinabi ni Sehon na magtatango siya sa subway. Mungkahi naman ng ating bida na ipagmamaniho na niya ito. Habang nagmamaniho ang ating bida ay sinabi niya kay Sehon na ikukuha niya si Sehon ng kotse na magagamit nito. Gulat na gulat si Sehon sa narinig at sinabi niya na ang pagbabayad ng ating bida ng hospital bill ng kanyang ina ay super na. Labis kapag bibigyan pa siya nito ng sasakyan. Paliwanag ni Kang Wu na gusto lang niyang mabilis na makarating si Sehon kapag kailangan niya ito. Mangula na naman si Sehon dahil sa kabaitan sa kanya ng ating bida. Sa isang banda napapaisip na lang si Kang Wu na paano na kaya si Sehon kung wala siya. Ang sasakyan ay walang silbi kumpara sa naitulong sa kanya ni Sehon na Psyche style technique. Pagdating nila sa tahanan ni Sehon ay bumungad sa kanila ang mga Chinese na members ng Thousand Sword Gate na nakabantay sa pintuan ng bahay ni Sehon. Bumaba sila ng sasakyan, saka tinanong ni Sehon ang mga Chinese na kung sino ang mga ito. Nagpakilala ang lalaking may pilat sa mukha na siya ay ang Thousand Sword Gate, Nam Jongjin, ang captain ng ikatlong squadron. Salaysay nito na ang Sword King ay gustong makita ang Korean Dragon Sword, kaya sumunod ito sa kanya. Nagulat si Sehon at nagtanong na kung ang tinutukoy nitong Sword King ay si Chien Mujin.
Nagalit si Nam Jongjin kay Sehon dahil binigkas lang nito ng basta ang pangalan ng kanilang Sword King. Utos nito kay Sehon na manahimik na lang ito at sumunod sa kanya. Dahil nakahanda na ang eroplanong sasakyan nila, di na nakapagpidyo ang ating bida sa kay-abangan ni Nam Jongjin, kaya nilapitan niya ito at tinanong na kung bakit ito marunong magsalita ng Korean. Nagalit si kalbong Nam Jongjin sa ating bida at tinanong kung sino ito. Hindi nagpatinag ang ating bida kaya sinamon din niya ng tingin ng mayabang na Chinese. Sinabi ni Kang Woo na siya ang kapatid ni Sehon. Tanong ni Nam Jongjin sa ating bida na kung ito ay si Kim Young-won, balita niya na nasa kulungan ang taong iyon. Nagbuntong hininga si Kang Woo dahil ang ibig sabihin niya ay mas matimbang pa sa dugo ang pagiging magkapatid nila ni Sehon. Nasiyahan na naman si Sehon dahil ganoon ang turing sa kanya ng ating bida. Inis na sagot ng dambuhalang lalaki na hindi kay Kang Woo interesado ang kanilang master, mayabang pang utos nito na umalis na sa harap nila ang ating bida. Bilang tugon, ayon kay Woo ay wala din siyang pakialam kung sino ang master ng mga ito, na halatang ikinainis ng dambuhalang lalaki. Nag-aapoy ang katawan nito habang mauturidad ang pag-utos na tumigil na si Kang Woo sa pagsasalita. Walang emosyon namang nakatingin lang ang ating bida sa nag-aapoy sa galit na lalaki. Halata naman ang matinding pagpipigil ni Sehon ng galit, ngunit hindi na ito napigilan ng marinig ang banta ng dambuhalang lalaki na sasaktan si Kang Woo kung hindi susunod si Sehon sa sinasabi niya. Mariing ikinuyom ni Sehon ang kamao sa kamarahan ngunit madiin nagsalita. Ayon kay Sehon kagaya ng hinihingi ng lalaki, dapat din nitong kausapin ng may paggalang ang kanyang big brother Kang Woo. Kasunod nito ang paghakbang paunahan na animoy handa ng kalabanin at patumbahin ang lalaking nasa harap. Seryusong nakatingin ang dambuhalang lalaki kay Sehon habang inaalala ang utos sa kanya ng kanilang emperor na maayos na isama si Sehon, ngunit ayon sa lalaki ay mukhang hindi niya may iwasang mapalaban at turuan ng leksyon sa mga kaharap kasunod ang pagkapit sa espada. Ngunit bago pa niya mahugat ang hawak na espada, naramdaman niya ang isang kamay na kumapit at pumihil sa kanya. Gulat at nanlaki ang mga mata ng lalaki nang magsalita mula sa kanyang tabi ang ating bida, at sabihin huwag na niyang subukan pang hugatin ang espada, dahil sa oras na gawin ito hindi na magagawa ng lalaking makaalis pa sa lugar na kinaroroonan. Takang napatanong naman sa isip ang dambuhalang lalaki, kung paano at kailan pa nagawang makalapit sa kanya ng ganoon ang ating bida. Ngunit imbis na magpapigil mabilis na umatras sa kinarurunan ng lalaki, upang makalayo kay Kang Woo sa kasinabing sino ang ating bida upang patawanin siya sa utos nito. Pagmamaliit pa ng lalaki na isa lamang ordinaryong player ang ating bida na mula sa maliit na bansa, kasunod ang mayabang na pagwasiwas nito sa hawak na espada. Mabilis na una-take pasugad ang lalaki habang tanan ang espada at ang kay-abangan sa pag-aakalang mabilis lang niyang matatalo si Kang Woo. Nang mapawi ang usok makikitang namimilipit dahil sa sakit ang dambuhalang lalaki, habang hawak ni Kang Woo ang isang kamay nito kaya't mabilis na nabitawan ang iwinawasiwas na espada. Madilim ang mukhang sinabi ni Kang Woo sa lalaking hawak na sa sobrang takot ang kaya lang nitong gawin ay gawing pananggalang ang bansa na kinabibilangan. Halos mapaiyak naman ang dambuhalang lalaki dahil sa sakit at nanginginig na sinabing, walang laban sa kanya ang ating bida dahil isa siyang swordman mula sa Thousand Swords. Nang marinig ni Kang Woo ang pagyayabang ng lalaki kaya, piniga ni Kang Woo ang kamay ni Nam Jongjin kaya namula ang kamay nito at napaluha sa sobrang sakit ng braso. Nagtanong si Kang Woo kay Sehon na kung may malapit na dong kainan ng kimchi stew, dahil papakainin niya ang mga taong ito ng kimchi stew at pababaay ka ng China ng may magandang pag-uugali. Sa isang banda nagtonggo na sila sa kaininan ng kimchi stew, kaya nag-order agad si Kang Woo ng 10 koaling kimchi stew para ipakain sa mga Chinese na mayayabang. Habang nakaupo sa harap ang mesa ang 4 na Chinese ay makikitang puro bukol ang mga ito. Punit-punit pa ang mga kasuotan na halatang nakaranas ng pangbobogbog ng ating bida. Salaysay ni Kang Woo sa 4 na tanghalian ngayon kaya pakakainin niya ang mga ito. Pinakain niya ang mga ito dahil nasa maayos na mood siya, kaya kumain lang ang mga ito at namnamin gamit ang mga dila ng mga ito. Habang tahimik na nakatungo ay walang magawa si Nam Jongjin kundi maisip na siya na captain ng 2 squadron ng Thousand Sword Gate ay nakakaranas ng ganong kahihiyan sa kamay ng isang Korean player na pinagmukha siyang aso. Matapos ng ilang sandali ay luto na ang kimchi stew na order ng ating bida para ipakain sa kanyang mga kasama.
Hindi gustong kumain ng ganong klaseng pagkain si Nam Gamjin pero wala siyang magagawa kundi kumain dahil nakatingin sa kanya ang nanlilisik na mata ng ating bida. Pag hindi siya sumunod dito ay mabubugbog na naman siya.